Kapag hinahangad mong pasayahin si Allah subhanahu wa ta'ala at ibinibigay niya sa iyo ang dangal ng mga tao, iyan ay uri ng dangal na hindi kayang agawin mula sa iyo. At yun ang respeto. Ako at ang kapatid na nagdala sa akin dito ay nag-uusap habang papunta rito. Kapag hinangad mong mapasaya ang Allah, makakamit mo ang respeto. Kahit hindi ka gusto ng mga tao, sino ang may pakialam? Walang halaga kung may gusto sa akin o wala. Basta ibigay mo lang ang respeto na nararapat sa akin bilang tao, bilang Muslim, at bilang lalaki. Iyan lang ang kailangan ko. Pero sino ang nagmamalasakit kung ayaw sa iyo ng mga tao, kung sa tingin nila baliw ka, kung sa tingin nila may bag ka sa ulo? Sino ang nagmamalasakit? Hayaan mo silang tumawa. Alam mo kung bakit? Alam niyo ba kung bakit natin dapat hayaan silang tumawa? Ilan sa inyo ang nakarinig na ng pariralang, tumawa ngayon, umiyak mamaya. Tumawa ngayon, umiyak mamaya. Yan ay para sa kanila. Yan ay para sa kanila. At kamakailan lang, nagkaroon ako ng debate kasama ang isang pastor at ilan sa mga hindi Muslim at mga ateista sa New Jersey. At bakit may sino man na gustong maging Muslim? Bakit gugustuhin ng sino man maging Muslim? Kayo ay may pinakamasamang paraan ng pamumuhay. Baliktad kayo. At hindi lamang yon, wala namang may gusto sa inyo. Bakit ko gugustuhin pumasok sa isang pamumuhay kung saan tuwing pupunta ako sa paliparan ay inaabala ako? Tuwing pupunta ako sa paliparan, ilalagay nila ako sa espesyal na linya at sa mga x-ray machine at kung ano-ano pa. Baka mapusasan ako. Baka mangyari ito sa akin. Susuriin ako. Baka bugbugin ako. Baka duraan ako. Bakit? Bakit ko gagawin yon? Sabihin mo sa akin ang isang magandang dahilan para gawin ko yon. Sinabi ko na sasabihin ko sa inyo kung bakit at ito ay para sa lahat. Sasabihin ko sa inyo kung bakit kasi baka ngayon tinitingnan nyo kaming mga Muslim, lalo na kapag nasa airport kami, na kami ay nasa espesyal na linya at inaabuso. Maaaring makita mo ang mga Muslim na pinagsisiksikan at itinatapon sa mga kulungan at mga detention facilities, refugee camps. Maaaring makita mo ang mga Muslim na inaapi sa buong mundo. Maaaring ganun nga. Sinabi ko, ngunit nangangako ako sa inyo, sa ngalan ng lumikha ng mga langit at lupa, sa araw ng paghuhukom, gugustuhin ninyong kahit 5 minuto man lang ay nasa linya kayo sa paliparan. Pagsisisihan mo sa susunod na buhay na sa isang sandali ay nakatindig ka sa yapak ng isa sa mga Muslim na inapi. Para sa isang sandali, nanaisin mong ikaw ang pinakamahirap na inuusig na Muslim sa buong mundo kaysa sa sitwasyon na kahaharapin mo kapag humarap ka sa iyong lumikha. Kaya maaari kang tumawa sa amin ngayon. Maaari mo kaming pagtawanan ngayon kung gusto mo. Ang araw na darating ang tunay na halakhak ay ang araw na papasok kami sa Jannah at maiiwan kayo. Iyan ang nagbibigay sa akin ng ganitong uri ng isa. Tumawa ka na ngayon. Sige lang, tumawa ka. Kahit sabihin ko sa iyo kung ano talaga ang Islam, gusto mong pagtawanan ako, gusto mong tuyain ako, sige lang. Uupo pa nga ako at hihintayin kitang matapos dahil darating ang araw ko. Ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng araw kung kailan sila ay magnanais na sila'y nasa ating panig. Kapag nanghingi sila kay Allah, O Allah, ibalik mo ako sa mundo ng 5 minuto, magiging katulad ako nila. Papasok ako sa linya. Hahayaan kong guluhin nila ako. Hahayaan kong duraan nila ako. Hahayaan kong agawin nila ang aking scarf sa aking ulo. Hahayaan kong ilagay nila ako sa refugee camp, apihin ako, ilagay sa Guantanamo Bay. Maaari nila akong ilagay kahit saan nila gusto, basta't makasama ko sila ngayon. At sasabihin ni Allah, huli na ito. Dapat ginawa mo yun noon. Dapat ginawa mo na yun noon. Ito ang katotohanan ng sitwasyon, mga kapatid. Ito ang mayroon kayo. Ito ang kaloob na ibinigay sa inyo ni Allah. Hindi ito matutumbasan ng kahit ano pang maibibigay ng iba. Hindi ito katumbas ng pagbebenta ng inyong dignidad. Hindi ito katumbas ng pagsisikap na mapasaya at magmukhang moderno at magara. At sino ang nagmamalasakit sa ganyan? Sino ang nagmamalasakit sa ganyan? Ang tanging mahalaga sa akin ay kung saang panig ako tatayo sa araw ng paghuhukom. Hayaan mo silang gawin ang gusto nilang gawin, mga kapatid. Iyan lang at iyan ang talagang mahalaga. Ang lahat ng iba pa ay basura lang, gaya ng sinasabi nila. Laro lang. At hindi iyon ang gusto natin. Ang gusto natin ay kung ano ang inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga mananampalataya. Mga bagay na hindi pa nakikita ng ating mata, hindi pa naririnig ng ating tainga, at hindi pa naisip ng ating isip.